guys, ito na yung paano i-install o i-flash yung application na naka device owner gamit ang yung application, PC application na ginawa ko. Hindi pa to final pero gumagana na. Pwede na tong gamitin. Ito lang, dapat naka USB debugging yung tablet, connect sa laptop o PC. Tapos gawin mo, open mo lang tong Droid Tab X application installer. Yan. So ito yung makikita mo sa sa folder. Loob ng folder. Hanapin mo lang 'to, scroll down ka lang. Tapos itong hanapin mo lang tong exe file na device owner tool. Exe, double click mo lang. Open mo. Pwede mo tang i-close. Nandun na sa folder yung yung application, yung release na app. Tapos scan mo lang, first scan mo. Ayan, device ka-attach. Kikita niya yung device serial yan eh. Tapos click mo lang install owner. Tapos yan. Yan guys. Pagka tapos na, magpa-pop up sa tablet mo yung application. So hihingi siya ng permission sa display over the app. So click mo lang yung icon ng Droid tab. Tapos select mo i-on mo yung i-allow mo yung tapos babalik yan. So back ka lang. Tapos click mo yung allow, saka allow all para sa photos and videos. Para gagana yung mga permission yun sa mga video na yung tawag dito, yung animated na background. So allow all mo lang, tapos grant. Yan yung itsura ng Droid tab kapag hindi pa naka-set up o naka-set sa power cut or sa yung sa node and ASP 32 na settings. So double tap mo lang para lalabas yung login dialog sa admin. Tapos ang default password is 1234. So 4. Tapos okay. So kapasok ka na sa yan. So click mo lang yung tawag dito, may trial mode na yan, yung gear icon sa admin panel. May trial pa yan. Titesting nyo lang muna bago kayo bumili ng license para hindi kayo kung may problema, pwede pa nating ma-update. So sa operation mode ganito. Click mo yung operation mode. Tapos smart mode. Kung gusto mo sa power cut. Kung gusto mong mag smart mode, yung gumamit ka ng smart charging sa Node MCU saka ASP32 support na to. Dalawang support nito. So click mo lang, so active na. Yun na yung yung mode niya. Tapos change theme settings. Pwede ka magpalit dito ng background. Click mo lang background. Tapos gusto mo video, yung mga MP4 type. Yan. Click mo lang. Yan. Para may may buhay naman yun. Yung background niya. Sa coin sounds, pwede ka rin mag-upload ng coin sounds. Ito may na-download na ako eh. Isasama ko to sa folder na naka rar or ka-zip file. So okay na yun. Ang kulang lang mag-flash tayo ng node sa susunod na video. Pero sa maintenance pala, nandito yung license information. Kunin nyo tong machine ID, send nyo sa akin kung gusto nyo ng mag-avail. Na-test na lahat ng buong system. Ito lang ibigay nyo sa akin, ibibigay ko sa inyo yung license. Tapos
under maintenance pa rin, set default home. So, click mo yung Droid tab X, set default. Set as default. Tapos, balik ka sa settings, sa admin panel. Nakikita mo tong guhit sa taas. Yan yung HUD. Yung yung overlay sa design ng yung sa standard kasi may overlay yun sa standard standard server mode. So tatanggalin mo yun kasi pangit tingnan yun sa haharang yun sa display ng ng screen. Pang lang talaga yun pang tawag dito. Tapos dito sa sa tawag dito HUD overlay naka-on. So i-off natin. So nawala. Yun. Tapos wait lang. Yan. Sa Teams naman, sa team settings naman, nandito lahat yung para sa appearance ng app. Yan lang muna guys. Ito lang muna yung tapos sunod na video ipakita ko sa inyo paano i-flash ang ESP32 gamit yung yung ginawa kong tawag dito flasher na para talaga sa ESP32. Kita nyo yun guys, naka-offline pa kasi wala pang active na NodeMCU or ESP32. Ito yung ESP32 ko, nagbi-blink pa yan. Kasi hindi pa niya nakita yung tablet, hindi pa naka-configure. Tapos may NodeMCU din ako. Yan. Tensya na kayo sa lagayan ko kasi wala pa akong hindi pa dumating yung table ko. Yan. Medyo maingay konti dito kasi may server dito. Yan. ESP32 tapos sunod na video tuturo ko kung paano i-flash yan. Okay guys, yun lang muna.